sabihan ng kasalanan. Pinatawad, pinagpala ng lubusan. Isang pawitin natin dakilang biyaya. Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihan ng kasalanan. Tayo pinatawad. Pinatawad, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Ulitin natin dakilang biyaya. Dakilang biyaya, kami pinalaya mula sa bihang ng kasalanan. Pinatawad, pinagpala ng lubusan. Di mapipigil ang pagsamba sa iyo, Panginoon. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Yes, hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon dahil siya lamang ang aming pinupuri. Ikaw lamang ang aming Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Yes, hallelujah! Maraming salamat, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Sarap ng kawitan, Panginoon. Tunay ngang ikaw ang aming nag-iisang Diyos. Ang aming dakilang Diyos. Hallelujah. Oh, we thank you, Jesus, sa umagang ito. Salamat at pinagtipon-tipon mo kami, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isang nandito. We thank you, Jesus. Oh, we worship Jesus.
the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, let's sing once again. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning till the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. Sing Jesus be. Jesus be the center of my life. Oh, Jesus be. Jesus be the center of my life. From beginning to the end. From beginning to the end. It will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, oh, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Church, let's sing. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens. From my heart, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus, be the center of your church. Let's sing it.
Jesus be the center of your church, and every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Let's sing his name, Jesus. Oh, Jesus. 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 Shout his name, Jesus. 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 Oh, name Jesus. Jesus. Sing his name, Jesus. 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 From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus at the center of it all. Come on, church, let's sing it. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Let's Jesus. sing it once again. Jesus, Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, His name, Jesus, Jesus. Jesus, Oh, Jesus. 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 Your name is holy, Panginoon. Ang aming dakilang tagapagligtas. Ang aming nag-iisang Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa na nandito ngayon sa iyong sambahan, Panginoon. Kami lumalapit ngayon, Panginoon, bilang isang katawan. Bilang nagkaisa sa iyong pananampalataya at pagmamahal, Panginoon. Ikaw ang sentro ng aming buhay. Ikaw ang puso ng sambahang ito, Panginoon. At ikaw ang rason kung bakit kami nagsama-sama ngayon, Panginoon. Nawa, Panginoon, help us to keep our eyes on you, Panginoon, sa lahat ng season ng aming buhay. Maging sa kagalakan o sa kapighatian, Panginoon. Nawa ang iyong pag-ibig ang aming maging gabay, Panginoon. Ang iyong salita ang aming sandigan, Panginoon. Ikaw ang foundation ng church na ito, Panginoon. Lahat ng gagawin namin, Panginoon, mula sa aming mga pag-awit, sa aming mga pagsamba, at sa aming pagsama-sama, Panginoon, walang ibang madadakila kundi ang iyong pangalan, Panginoon. Gawin mo kami malapit sa iyo, Panginoon. Maging malapit sa isa't isa, Panginoon. Gamitin mo ang bawat isa sa amin sa iyong kapurihan, Panginoon. Ikaw lamang at ikaw lamang madadakila ngayong umaga, Panginoon.
salamat, Panginoon, sa ginamit mo ngayon, Panginoon, sa buhay ni Brother Christian Arong. Nawa, Panginoon, ang iyong mga salita, ang kanyang mapamahagi sa amin. Puspusin mo siya ng katalinuhan, Panginoon. Salamat sa umagang ito at alam namin magiging matagumpay ang Sunday service na ito, Panginoon. Salamat po sa buhay ng aming mga pastor na nasa Canada, kay Pastor Noel, Pastora Michelle at kay Nikki. Alam namin, Panginoon, na Ikaw ang gumagabay sa kanila, Panginoon. At alam namin may purpose Ka kung bakit nandun sila, Panginoon. Alam namin maraming kaluluwa silang mahihikayat sa iyo, Panginoon. We thank you for this morning, Panginoon. We lift up everything, Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Magandang umaga po, pinagpalang umaga. Ngayon naman po, tatawagin ko na ang ating napakagandang MC at mukhang bago ang kanyang damit, si Sis Kaki. Buti na lang, dumating siya bago ako mag-MC. Isang pinagpalang umaga po, church. Yan. Palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. Yan. Parang malungkot po kayo. Palakpakan natin ang may saya at energy. Yan. Salamat po, worship team. Bago po tayo umupo, tingnan po muna natin yung mga katabi natin. Yan, ngitian natin sila at sabihin natin, welcome home. Yan, welcome home. Nico, welcome back home. Welcome back, Nico. Ayan, makakaupo na po tayo. Talaga namang isang pinagpala, napakasarap sa pakiramdam na muli ay pinagsama-sama po tayo ulit ng ating Panginoon ngayong umagang to. Kaya muli po sa lahat po ng ating mga kapatid na nandito sa ating sanctuary, isang pinagpalang umaga po. Pati na rin po sa ating mga live viewers sa ating Facebook page, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan. Lahat naman po tayo, nakafollow na po ba tayo lahat sa Facebook page ng ating church? Ayan, sa mga naka-follow po, labas po natin yung phone natin. Labas po natin yung phone natin. Yan. Tapos punta po tayo sa ating Facebook page. Yan. Punta tayo sa ating Facebook page. Makikita nyo po doon ang ating live video. Pag nakita nyo po, i-click nyo po yung share. Pati na rin po sa ating mga live viewers, gawin po natin to. I-click po natin yung share nung ating Facebook Live. Ayan. Maraming salamat po kung na-share nyo na. Dahil po, this is the simplest way at saka libre lang po ito. At magiging daan po tayo para mas malawak pa po ang maabot ng salita ng Panginoon ngayong umagang to. Amen? Amen. Sa mga hindi pa po pala nakakakilala sa akin, ako po si Sister Kaki. Asawa ko po si Brother Mark at anak ko po si Marion. Ngayon po gusto ko rin po i-welcome ang ating mga new attenders. Palakpakan! Thank you, Lord. Praise God. Meron po tayong bago sa ating church. Inaanyayahan ko pong tumayo si Sister Maria Cristina de la Serna. Yeah, welcome sister. Welcome naman po natin ang ating sister. Welcome po sa Christ Life Church. Welcome home. At si Sister Rosemeline Rivera. Yes! Yeah, welcome po, sister. Yeah, welcome home. Talaga naman pong napakabuti ng ating Panginoon na meron tayong mga new attendees dito sa ating church. Kaya po, church, wag po tayong mapapagod na maghikayat, mag-akay po na pumunta dito sa ating church. Not because para dumami lang tayo dito sa ating sanctuary, but because we care for those people na maging malaman nila na kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Yan. Kaya mag-invite pa po tayo. At para naman po dun sa mga tao na patuloy pong pinagdarasal na makasama nila ang pamilya nila dito sa ating church, kagaya ko po, for the cry. Yan, wag po tayo magsasawa, mapapagod na ipagdasal ang ating mga kapamilya na makilala rin nila ang ating Panginoon. Amen.
Ayan po, bago pa po bumuhos ang luha ni Sister Kaki, pumunta na po tayo sa ating announcement kasi parang masama yung tingin ni Yan. Para sabi, naku si Ate Kaki yung MC, matagal na naman to. Sabi talaga, yan Biro lang po. So para po sa ating announcement, unang-una po ay meron po tayong Men's Fellowship sa darating na Martes, July 22. Ito po ay 7 p.m. via Zoom. Kaya sa ating mga kalalakihan po na nakipipicturean ko nga para may ebidensya. Ayan. Sa ating mga kalalakihan po, lalong-lalo na Brother Mark, sumali po tayo sa Men's Fellowship. Yan. Sa Tuesday po ito, muli July 22, 7 p.m. via Zoom. At ang magiging teacher speaker po natin ay si Pastor Noel Abuda. Ayan. Shout out, Pastor! Next naman po ng ating announcement ay meron po tayong midweek service itong Wednesday. 6 p.m. po ito. Pwede po kayo ditong pumunta sa ating sanctuary. Pwede rin naman po kayo manood sa ating Facebook Live. At ang magiging teacher po natin doon is none other than ang pinaka-sexy kong ninang, si Sister Jean. Ayan. Ayan, siya po ang magtuturo doon. At last but not the least, alam niya, talaga namang nakakatuwa sa pakiramdam. Kasi arang monthly, kung mapapansin niyo, meron tayong mga big events dito sa church natin. Last month po, nung June, ano yung mga big events na nangyari sa mga nakakatanda pa po? Youth camp, ano pa? Sports fest, o di ba? Parang every month talaga, nag-praise God, ay meron po tayong something na ginagawa dito sa church para mas maramdaman pa po natin ang pagmamahal ng Panginoon. At, syempre, hindi matatapos ang buwan ng July na wala tayong pa-event. Palakpakan natin si Lord. Yan. Next Sunday po ay isa-celebrate natin ang Nutrition Month. Ayan. Ang Nutrition Month po ay iniimbitahan po lahat ng kabataan, ng mga bata, sa children's ministry po natin, na magsuot ng kahit anong related sa Nutrition Month. So for example po, ako ay magsusuot ng itlog, si Yan ay saging, tapos si Brother Mark ay pakwan, para mga ganun po, kahit ano na related sa ating Nutrition Month. Tapos lahat po ng ating youth, lahat ng teachers po, kailangan magsuot ng kahit anong headdress. Kunyari, gagawa kayo ng palong ng manok dahil favorite niyo ang fried chicken. Yan. Youth and ating children's teacher, yan. Wag po natin magkalimutan na magsuot ng ating headdress para naman po sa mga children's ministry po, ating mga babies, yan. Magsuot po kayo ng kahit ano related sa Nutrition Month. Ayan. Alright. Meron pa po ba ako nakalimutan, Sister Jean? Yan lang po ang announcement natin. Okay. Punta naman po tayo sa ating giving. Share ko lang po, this past few days ay naloloko po ako sa kakapanood ng Netflix series. Ayan. Ang dami ko na pong natapos, kaya ang eyebags ko ay may eyebags pa. Patong-patong na sila. Yan. At ilan po sa mga napanood ko sa Netflix ay ano po, talaga nagandahan ako sa Mercy for None. Mercy for None and The Glory. Yun po yung dalawa kong napanood. And pareho po ng storya na yun ay umiikot sa, meron pong isang common or pinagkatulad yung series na yon, yung Mercy for None at saka yung The Glory. At ang pinagkapareho po nila ay they are rooted in revenge. Umiikot po ang storya na yon sa paghihiganti. Ngayon po, yung mga character po doon, talagang nag-Google sila ng napakaraming oras, panahon, effort, energy, resources, ganyan. Lahat, nagbuo sila ng napakaraming resources doon para lang makapaghiganti.
At yung storya ay nagwagi naman sila pero merong bigat sa kanilang kalooban. Yung nag-root sila sa paghihigante pero nung nakapaghiganti na sila, naiwan sila with nothing. They felt empty. Ngayon naisip ko po nung nanonood ako kagabi, sabi ko, what if ganun yung commitment natin, ganun yung effort natin, yung pagbibigay natin ng panahon, not rooted sa paghihigante, pero rooted in Christ. Uulitin ko po. Paano kung ganun kagrabe yung commitment natin, hindi sa paghihigante, pero rooted in Christ? Isipin niyo po yun, kung dun sa paghihigante na ang ending ay nauubusan tayo, paano pa kaya, what more pa kaya kung rooted tayo kay Christ na source ng lahat? Gaano pa kaya karami ang pwede nating magawa? Kaya nga sabi sa John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear so much fruit. When we were rooted in Christ, ang buhay po natin ay natural na namumunga. Whether deserve natin ito o hindi, mamumunga at mamumunga ang ating buhay. Kasama na rin po doon ang buhay ng pagbibigay. Ayan. We don't give dahil sa nagigilty tayo o kaya naman po nape-pressure tayo dahil sinasabi ng MC na magbibigay tayo, sinasabi ng iba tao na magbigay tayo. Hindi ganon. Nagbibigay tayo because His love overflows in us. Kaya ngayon, bago ko po tapusin ang pagiging MC ko sa araw na ito, kasi talagang ang sama na nung tingin niyan yan sa akin, iiwanan ko po kayo ng katanungan. Are you rooted in revenge or are you rooted in Christ? Kaya ngayon po, itaas po natin ang ating mga kaloob. Yan, ipagdasal po natin ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Sa araw na ito, muli, Panginoon, ay higit naming naramdaman ang inyong pagmamahal, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin ang lahat ng ito ay nanggaling sa iyo. At ito ay hindi namin binabalik dahil required kami, Panginoon, pero dahil, Lord, ramdam namin ang overflowing grace mo sa buhay namin, Panginoon. Panginoon, katulad nga kanina sa ating praise and worship, dalangin ko, Panginoon, na ikaw ang maging sentro ng aming mga buhay. Lahat ng bagay, Lord, ang aming red line ay papunta sa iyo, Panginoon. Walang iba kung hindi ikaw, Panginoon. Kaya itong, Lord, itong mga tithes and offerings namin, Panginoon, may this be a way for us to help to napalawakin ang kingdom mo, Panginoon. Panginoon, alam namin itong napakaliit na bagay na to, walang halaga ang makakatumbas kung gaano mo kami kamahal, Lord, sa lahat ng bagay na ibinigay mo sa amin, sa aming buhay, sa aming pamilya, Panginoon. Maraming salamat. Hindi sapat at walang kahit anong bagay dito sa mundo ang makakapantay sa pagmamahal na ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, pinagdarasal ko po ang aming mga trabaho, ang aming mga negosyo, ang aming mga side hustle, Panginoon, na nagiging source po ng aming income dito sa mundo, Panginoon. Nawa po'y gabayan mo po ito, Panginoon. Pag i-flourish mo pa po ito, Panginoon. At alam ko, Panginoon, when we put our 100% trust in you, Panginoon, ay never ever mo kaming pagsisiruin. Kaya maraming salamat uli, Panginoon. Ngayon po, as I stand in the stage, Lord God, I acknowledge na lahat ng ito ay galing sa iyo, Lord. Kaya deserve mo ang lahat ng papuri, pasasalamat at parangal. Ibinabalik namin ang lahat ng ito sa inyong banal na pangalan. Amen at amen. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan. Muli po, brother yan, sakto, 10:30. Ayan, muli po, palakpakan naman po natin ang ating youth pastor, talaga namang pinaghandaan ni brother yan Arong. Ayan.
Praise God. May bulong ba siya? Praise God. Napakagandang question na iniwan sa atin ni Sister Kaki. Are you rooted in revenge or are you rooted in Christ? It's actually something na sabi ko kanina, pangit daw tingin ko, iniisip ko siya. And napakalaking question, church. Saan nga ba tayo humuhugot sa araw-araw? Sabi ng Nescafe, para kanino ka bumabangon? Mas, ang laban na to, may pakyaw mamaya. Let's pray, church. Hallelujah. Heavenly Father, we honor you, Jesus. We glorify your name, Lord. We exalt your name, Jesus, far above the heaven, Lord. Aming Diyos, makapangyarihan ka sa lahat, Panginoon. Walang mas dakila sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos nila Abraham, Panginoon, nila Jacob, nila Moses, Panginoon, hanggang sa henerasyon na meron kami, Panginoon. Maraming salamat, O Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa mga salita mo, Panginoon, namin mapapag-aralan. Maging kasangkapan ito, Panginoon, ng paglago namin, Panginoon, at paglalim namin sa pagkakilala sa iyo, Panginoon. May these words not just be an informational, Panginoon, but be transformational, Panginoon. As we study the smartest book in this world, Panginoon, the Bible, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. We know, Jesus, na iisang panalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Ang makilala ka pa ng higit, Panginoon. At matutunan namin lalong higit na yakapin ang grasya at pag-ibig mo, Panginoon, para sa aming lahat, Panginoon. Ikaw ang patuloy na manguna, Panginoon, lahat ng distraction, Panginoon. Hallelujah, salamat po, Panginoon, sa kapayapaan ng presensya mo, Panginoon, sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, Amen. Amen. Good morning, church. Good morning, Dij. Kahapon pa yung mga kasama ko dito sa church sa rehearsal. Praise God. Pwede na tayo mag-ending sa message ni Ate Kaki. Salamat, Panginoon. Salamat sa Panginoon. It's been a while since, last month lang pala, assuming. Last month, nandito rin ako. At salamat sa Panginoon. Sino nakakaalala ng theme natin for this month? Every month, actually, para sa mga bago po nating nakakasama dito sa church, sanctuary, every month, meron po tayong dinadaan ng topics sa lahat ng fellowship. Kagaya kanina, may invitation tayo from men's, women's, even sa youth. Sa children, alam ko, kinoconnect din nila sa mga songs na ginagamit nila. Meron tayong topics na dinadaanan, theme na dinadaanan. For this month, ang ibinigay sa atin ng topic ng senior pastor natin, galing sa passage ng John. John 15 verse 5. Pero medyo ahabaan natin ng konti. Okay lang po ba? Mahaba pa naman yung oras natin, no? Wala tayong mga ganap masyado ngayon, si Ate Kaki lang. Gumagante. Alright, ang sabi ng John chapter 15 verse 5 hanggang verse 10 tayo. Kunin natin sa The Message translation. Sabi dito, I am the vine and you are the branches. Tandaan natin, sabi dito ng Panginoon, ako ang puno at kayo ang mga sanga. Di ba? Kayo ang mga sanga. Sanga po ha, S. Kayo ang mga sanga. Baka madi tayo dito. Kayo ang mga sanga. When you are joined with me and I with you, sabi dito, the relation, intimate and organic. The harvest is sure, sabi ng Bible, to be abundant, separated, you cannot produce a thing. Anyone who separates from me is a dead wood, gathered up and thrown on the bonfire. Paborito ng mga kabataan. Tapos bonfire, tapos nasa harap ng dagat, tapos mga senti music. But if you make yourselves at home with me, and my words are at home in you, you can be sure that whatever you ask will be listened and to be acted upon. This is how my Father shows who He is. When you produce grapes, when you matured as a disciples, verse 9 hanggang 10, I've loved you the way my Father has loved me. Again, church, ang sabi ni Jesus, I've loved you the way my Father has loved me. Make yourselves at home in my love. Make yourselves at home in my love.
If you keep my commandments, you'll remain intimately at home in my love. That's what I've done, ang sabi ni Jesus. That's what I've done. Keep my Father's commandments and made myself home in His love. Church, sa umagang ito, pag-usapan natin ang topic, make yourselves at home in my love. Pag-uusapan natin ang pagmamahal ng Panginoon. Sino yung napapagod ng pag-usapan to? Kasi ako, every time na dinadaanan ko yung mga passage patungkol sa pagmamahal ng Panginoon, lalo ako na-excite maglingkod sa Panginoon. The reason is, wala kang makikita ang pagmamahal ng kagaya ng pagmamahal ng Panginoon. Yung precious treasure ng heaven, ibinigay para sa'yo, na ang sabi ng Bible, ang description sa atin ng makasalanan pa tayo, para tayong basahang marumi. Gaano katinding pag-ibig ng Panginoon yon? Gaano katinding pag-ibig ang meron ng Diyos? At ini-invite niya tayo na make yourselves at home in my love. This is actually not a command. This is an invitation sa atin sa umagang ito, church, to make ourselves at home in the love of our Father. Saan natin usually naririnig yung word na yon? Feel at home, di ba? Sa mga visitors. At once in our life, alam nyo, naging stranger tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Naging alien tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Minsan naakala natin na new normal itong ginagawa natin. Actually, this is the normal life ng totoong mga tao eh. Sinasabi lang na, ay, new normal yan. Bagong buhay. Actually, dinala lang tayo dun sa original na pagkakalikha sa atin ng Panginoon. At ang totoo sa atin ay tinawag tayo ng Panginoon hindi para maging lingkod niya. If this is where we are rooted, church, kung rooted tayo, nagiging Kristiyano tayo para maglingkod sa Panginoon, sa umagang ito baguhin natin. Tinawag tayo ng Panginoon hindi lang para maglingkod sa Kanya, kundi para maranasan ang pag-ibig niya. I remember yung conclusion ni Pastor Dante na paid in full, sabi doon, binayaran lahat ni Jesus not to showcase na siya ay Diyos, pero as just simply binayaran ng Panginoon lahat para makasama ka. How simple. Napakasimple. Pero kung nanamnamin natin yung message, napakalaki ng impact. Someone na ikaw na napalayo na sa Panginoon, pero binayaran ng Panginoon yung plane ticket mo papabalik sa Kanya na para hindi paglingkuran mo siya o dahil binayaran kita paglingkuran mo ako. Hindi ganon. Ginawa yun ng Panginoon, bumaba ang Diyos mula sa langit papunta sa lupa, hindi para ipakilala na siya ay Diyos, parte yun, pero hindi yun yung kabuuan, kundi para dalahin ulit tayo ng Panginoon dun sa original niyang pagkakadesenyo sa atin, kundi yung maranasan yung pag-ibig ng Panginoon. Yung makasama tayo ng Panginoon. And this morning, yun yung i-unveil natin, ina-unfold natin sa umagang ito through the message of grace. Sa first note natin, connection of the vine and the branches. Ano ba yung connection nila? Church, sino yung mga lumaki sa probinsya dito? Normally, makikita natin to sa probinsya. Yung mga puno, kung ano yung kahalagahan kapag ang isang sanga ay nakaugpong sa puno. Bagyo season ngayon. Sa probinsya po namin sa Quezon, alam mo na bumagyo kapag may marami ka nakikitang nakabagsak na puno, and 2 days from yung bagyo, makikita mo yung sanga na unti-unti nang natutuyo kapag hiwalay na siya dun sa puno. Ganon din tayo, mga Kristiyano, na nakikita natin yung sarili natin, masumpungan natin sa umagang ito na kung gaano kahalaga yung inilalagay-lagay natin ng sarili natin malapit sa Panginoon. Alam niyo, napakahalaga na lahat ng bagay na meron tayo ay kinokonekta natin sa Panginoon. Meron ako narinig na isang statement from the internet na bakit daw tayo magpapasalamat sa Panginoon, bakit daw natin i-acknowledge ang Panginoon sa lahat ng pinagtagumpayan natin, tayo yung naghihirap nun. Actually, church, valid yung feeling natin bilang mga tao. Pero kung hahanapin natin yung Genesis, yung originate, kung saan nag-originate yung lahat na meron sa atin, nanggaling lahat yun sa Panginoon. Nakakagawa tayo dahil merong lakas tayong nanggaling sa Panginoon. Nagkakaroon tayo ng tagumpay dahil merong Diyos na nagtagumpay na. Nagkakaroon tayo ng lahat ng meron sa atin dahil lahat ng meron sa langit ay ibinigay sa atin. Di ba?
Sabi doon, mula sa kayamanang hindi maubos-ubos. Sabi ng Bible. So lahat ng meron sa atin ay lagi nating ibabalik sa Panginoon. May it be our time, our effort. Kaya nga sobrang na-amaze ako kung gaano laging nagsiset ng excellence ang worship team natin eh. Diba? Every Saturday nandito sila. And even the other ministries, ang multimedia natin, ang ushering natin. Alam niyo yun, lahat tayo may parte at lahat tayo masumpungan natin na tayo nakakonekta sa iisang layunin. Kundi, ang lalong mapalapit sa Panginoon. Yun yung lagi natin gagawin, church. Ang sabi dito sa una, connection ng puno at ng sanga. Without and without connection. Actually, meron siyang malaking impact kung lagi natin, kung hindi tayo connected at hindi tayo, at connected tayo sa Panginoon. Napakalaki ng impact niya. Kasi alam niyo yung puso, ang sabi ng Hebrew chapter 4 verse 16, let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help as in our time of need. Ito yung dahilan kung bakit lagi tayong ini-invite ni Jesus to connect with Him, to approach His throne. Why? Kasi sa time na kailangan natin ng tulong, nandyan siya para tulungan tayo. Sa time na kailangan natin ng saklolo, sabi doon, His mercy and His grace to help us in our time of need. That's the reason why ang invitation ng Panginoon sa atin sa umagang ito, make yourselves at home in my love. Connections brings us maturity. Kapag connected ka, ang isang battery, hindi yan mag-charge, hindi yan mapupuno nang hindi yan naka-charge. Kahit sabihin natin na, nag-charge ako, pero pagtingin mo doon, hindi naman nakakonect sa outlet, hindi yan mapupuno. Same goes, church, gusto ko ipaalala sa inyo na hindi tayo nabubusog ng pagpasok lang natin sa restaurant. Sinong nabusog dito nung pumasok lang sa restaurant? Ay, pumasok ako ng restaurant kanina, nabusog na ako. Posible po ba yon? Parang posible po ba? Posible? Parang duda uli. Nung tinanong uli lang, hindi. Kailangan mong umupo, mag-order, at kumain. Ganon din sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ang pagpasok natin sa simbahan, hindi ibig sabihin nito na pumasok ako ng simbahan, na-experience ko. You need to be, intentional. Pagdating sa Panginoon. Kailangan pagpasok mo ng simbahan, nakaset na sa isip mo na gusto kong ma-experience si Jesus. Gusto kong maranasan ng Panginoon. Gusto kong makilala ang Panginoon. You need to be intentional, church. Kagaya ng pagpasok natin sa isang restaurant, intention natin kumain doon, hindi lang tumayo. Pagpasok natin sa church, intention ko na maka-fellowship ang lahat, makamusta ang lahat, at higit sa lahat, mas lalong mapalapit sa Panginoon. Maging intentional tayo pagdating sa paglapit sa Panginoon. Kailangan lagi meron tayong expectation pagdating sa Panginoon. Alam nyo, pag kay Jesus kayo nag-expect, lalampasan pa niya. Di ba madalas may mga panalangin nga, may mga nare-receive nga tayong biyaya na lagpas sa pinanalangin pa natin eh. Sinasabi natin, Lord, hindi ko naman to pinanalangin pero ibinigay mo. Di ba? Ganon yung nagagawa kapag connected tayo sa Panginoon. Nakikita natin, kapag connected ka church sa Panginoon, makikita mo ang lahat ng bagay ng mas malinaw. Kapag connected ka sa Panginoon, makikita mo ang lahat ng bagay ng positibo. Kasi bakit ba naman tayo nagkakaroon ng kaisipan na negatibo kapag yung mga bagay ang nakikita natin ay malayo sa Panginoon? Kapag ang mga bagay nakikita natin na ipinarusahan na naman ako ng Panginoon, grabing buhay nga naman ito. O grabe nga yung buhay, di ba? Kasi ang sabi ng Bible kung ano daw ang inilalabas ng ating bibig, ay siya nagiging napapangyari kasi makapangyarihan ang dila natin. Di ba? So kapag sinabi na, grabing buhay nga naman, grabe nga naman. Grabing hirap, grabing pangit. O hindi yung katabi mo. Di ba? Sabi dito, connection brings us to maturity. Kapag lagi kang connected sa Panginoon, church, I promised you, 100% guarantee, magmamature ka pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi ng Bible, sabi ni David, walang naglingkod sa Panginoon ang naging hampas lupa. Kapag connected ka sa Panginoon, it's something na lagi mong ikalalago ng paglilingkod mo sa Panginoon. Ang pagiging connected sa Panginoon ay hindi siya nangyayari na kagaya ng pag-charge natin na, okay, full charge na ako, disconnect.
Pag sinabi natin connected tayo sa Panginoon, everyday ng buhay ng bawat isa sa atin, minimake sure natin na naka-align tayo sa will ng Panginoon. Let your will be done sa umaga, Lord. Pero sa hapon, let my will be done. Di ba? Hindi. Pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, pagdating sa pagsisigurado natin na connected tayo sa Panginoon, yung buhay natin, makikita natin na laging nakasentro ang Panginoon. Sa mga bagay na ginagawa natin, sa trabaho natin, sa mga pang-araw-araw na ginagawa natin, lagi nating ilagay ang Panginoon. Ganun ang pagiging connected sa Panginoon. Pag sinabi natin connected pagdating sa Panginoon, minsan na misinterpret ito ng mga tao. Na pag sinabing, ay dapat connected ako sa Panginoon, I should be praying 24/7, nag-worship dapat ako 24/7. Yung mga action lagi natin ang nagiging basehan natin pagdating sa connected tayo sa Panginoon. Hindi po. Pag sinabi natin connected tayo sa Panginoon, lagi natin lang pinapahintulutan, pinapayagan na maranasan yung pag-ibig ng Panginoon. Yun lang po yun. Kasi minsan misinterpret natin church na dapat pag connected ako sa Panginoon, 24/7 dapat nasa church ako. Dapat ikaw na lang yung CCTV ng church. Di ba? Yun yung minsan nagiging misconception ng mga tao. Kaya minsan dumarating yung burnout pagdating sa pagiging Kristiyano. Ang totoo pong sinasabi ng Bible na pagiging connected sa Panginoon is yung relationship ng sanga sa puno. Laging masumpungan natin na tayo bilang mga sanga, tayong mga sanga, na letter S, masumpungan natin kung gaano kahalaga ang puno. Kasi wala namang, kagaya ng narinig ko sa mga pastors natin, wala namang sinabing bunga ng sanga. Di ba? Makita natin kung gaano kahalaga ang puno. At doon sa pagiging sanga natin, may parte tayo na ginagampanan. Masumpungan natin na kung gaano kaimportante ang puno sa buhay ng bawat isa. At sino yung puno na yon? Si Jesus Christ. Makita natin na yung sanga ay hindi kayang mabuhay nang wala yung puno. Kasi nasaan ba ang ugat? Nasa sanga o nasa puno? Nasa puno. Ano ang nagpapatibay sa atin, sa sanga? Yung connection natin sa puno. Sabi ng Romans chapter 5 verse 3 to 4. We can rejoice too when we run into problems, sabi ito, and trials, for we know that they help us develop endurance, and endurance develops strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation. So, ito yung mga bagay na makikita natin. Ito yung kaisipan ng isang Kristiyanong connected lagi sa puno. Meron siyang kakayanan to rejoice when we run into problems and trials. Nakikita niyo yung difference? Kasi kapag ang isang tao ay hindi connected sa puno, walang malinaw na connection dun sa Genesis, dun sa origin, which is si Jesus, kung walang matibay na connection dun sa puno, kaya po ba nating mag-rejoice when we run into problems? Baliw. Diba? Ganyan ang nagagawa ng taong connected sa Panginoon. Why? Kasi makikita mo na yung problems and trials, for we know that they help us develop endurance. Kasi makikita mo na itong mga bagay na ito, Lord, hindi ko alam yung purpose ng trials, ng problem na ito, but I know that it's something that will benefit me. Makikita mo na, Lord, hindi ko nagigets ang takbo ng buhay ko ngayon, pero alam ko na meron kang purpose. Lord, hindi ko alam kung ano yung kasunod, pero alam ko lang, may purpose ka, Lord. But hindi ko nagigets kung ano yung problems, Lord, hindi ko nagigets kung ano yung purpose ng trials, but I will still be rejoiced, Lord. Ganon yung kaisipan ng mga tao na connected kay Jesus. Nakikita lagi ang mga bagay na positibo dahil alam niya na after ng pagluha, sabi ng Bible, may kasunod, kinabukasan, the joy comes in the morning. May next verse po yun, sabi ng 4, sabi dito sa 4, and endurance develops strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation. I remember the message from Tita Norian, sabi niya doon, ang pinaka gustong ma-develop ng Panginoon ay hindi lang yung mapalakas tayo, kundi yung character natin.
Yun yung purpose kung bakit dumaraan tayo sa mga pagsubok. Para ma-develop yung character natin. Ma-mold tayo bilang mga Kristiyano kasi doon ka magiging kakaiba. Kung paano ka mag-react sa mga bagay na kinakaharap mo. Doon mo makikita yung pagbabago eh. Kung paano ka nagre-react doon sa mga bagay na usual namang dumarating sa'yo, lalo na sa trabaho, usual naman itong dumarating, pero naiiba yung approach mo sa mga bagay-bagay. Naiiba yung approach mo, naiiba yung response mo. Dating, pag kunwari nakarinig ka agad ng negatibo, ay oo nga, nag-a-agree ka kaagad. Instead na i-rebuke mo. Di ba? Ay, wala na yan. Ay, oo nga, wala nang pag-asa yan. Oo nga. Imbis na, in the name of Jesus, imbis na i-rebuke mo, minsan nire-receive mo pa. Di ba? Ay, hindi pa papasok yung sahod. Ay, oo nga. Di ba? Minsan, doon natin makikita yung pagkakaiba ng connected sa hindi. Kung paano mo nakikita ang maraming bagay. Mas nagiging malawak yung pagtingin mo. Mas nagiging malalim yung pag-unawa mo. Hindi naman, alam nyo, church, minsan akala kasi natin na, ay lagi kang umuunawa, parang lagi mong binababa yung sarili. Hindi, ang pag-unawa mo sa kapwa mo, tanda ng maturity po yun. Hindi yun sa pandaraya ng sarili mo, lagi naman, araw-araw na lang ganyan yan, uunawain ko pa ba yan? Hindi po. Ang pag-unawa natin sa kapwa natin ay hindi pagmenos sa sarili natin, kundi sign of maturity. Naiintindihan mo na lahat tayo ay nasa proseso ng pagbabago. Nauunawaan mo na minsan, talagang kailangan mong abutin yung katabi mo dun sa kung paano kanya mauunawaan. Ganon tayo hinanap ng Panginoon. Lagi natin babalikan sa kung paano tayo hinanap ng Panginoon. Saan ba tayo nasumpungan ng Panginoon? Doon ba sa punto na nandito na kayo sa stage, umaawit na, nasa loob na kayo ng church, na nakataas na yung kamay? Hindi po. Marami sa atin nasumpungan tayo ng Panginoon doon sa punto na tayo ay lugmok, walang maaasahan, walang malapitan. Doon tayo madalas inabot ng Panginoon eh. So tayo din bilang mga Kristiyano, bilang nakakilala sa Panginoon, lagi tayong magdala ng ekstrang pangunawa sa bulsa natin. Hindi po yun pagmemenos sa sarili natin, kapatid. Yung pag-unawa natin sa kapwa natin na hindi pagmenos sa sarili natin, kundi sign yun ng maturity bilang mga Kristiyano. At yun yung mga bagay na kalugod-lugod sa Panginoon. Higit pa dun sa kaya nating ibalik sa Panginoon. Kasi yung meron tayo, meron na ang Diyos nun eh. Pero kung ano yung meron tayo, na kaya nating iabot sa kapwa nating wala pa sila, yun yung gawin natin. Hindi pa nila nauunawaan ng pag-ibig ng Panginoon. Iabot natin kung ano yung naranasan natin pag-ibig natin sa Panginoon, yung ipasa natin sa kapwa natin. Diba? Hindi lagi ito patungkol sa financial na bagay, sa mga material na bagay. Hindi ito lagi patungkol doon kasi minsan yun yung iniisip natin eh. Ay, kawawa naman siya. Sige, ito yung 5 piso. Diba? Higit pa to sa mga bagay na kaya nating iabot, ibigay na financial. Kundi, alam niyo yun yung masabi mo sa katabi mo na mahal ka ng Panginoon. Kasi minsan may mga ganito, akala natin, pag sinabing mag-share ka ng gospel, kailangan buong structure ng gospel iniabot. Hindi yung simpleng masabi mo lang sa nakasalubong mo o sa nakaharap mo na, alam mo ba, mahal ka ng Panginoon. Malaking bagay yun sa mga tao, lalo na sa panahon ngayon. Sa panahon na, alam mo yun, yung laging maraming pagbabago. Kasi yun naman yung sinisigaw ng mga tao, pagbabago. Tapos nung dumating na yung pagbabago, biglang, ang bilis ng mga pangyayari Diba? Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. That's the invitation of the Lord sa umagang ito. And that's part of my introduction. I want to invite you to experience the love of God. Make yourselves at home in the love of God. Make yourselves at home. Pag sinabing make yourselves at home, yung maging komportable ka, maging as is ka, yung lakaran mo, yung mga bagay na gusto mong lakaran kasi pinalaya ka ng Panginoon. Yung mga i-claim mo lahat ng gusto mong i-claim, abutin mo ang lahat ng gusto mong abutin kasi pinalaya ka ng Panginoon. Pero remember, na yung pag-abot natin, yung freedom natin, it's something to do about glorifying the Lord. Diba? Pag gumagawa tayo, pag ina-exercise natin yung freedom natin, we have to make sure that it's for the glory of our God. Kapag ina-exercise natin yung freedom natin, we have to make sure na yung mga bagay na ginagawa natin ay nakapagbabalik ng kapapurihan sa Panginoon. Balikan natin yung Romans
verse 3 to 4, and sabi to, we can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. So, pag sinabing endurance is actually a long, ang tawag dito, yung magdadala sa atin sa mahabang journey natin. Kasi ang paglilingkod natin sa Panginoon, hindi po siya overnight journey. Hindi siya yung natatapos na pag itinulog mo, hindi siya kagaya ng pagod, hindi siya kagaya ng back pain natin. Lalo na sa mga nagtatrabaho na, itutulog ka lang to, mawawala na to bukas. Ang paglilingkod natin sa Panginoon ay panghabang buhay din po. Kung paanong inaasam natin ang buhay na walang hanggan, habang nabubuhay tayo, yung journey ng faith natin, and I pray na kung bakit tayo nagpapalakas ng faith natin is habang nabubuhay tayo, masumpungan lagi tayo masumpungan ng bawat isa sa atin na tayo nakapanatili sa Panginoon. Yun naman yung panalangin natin, yung lahat tayo sama-samang sasalubong sa pagbabalik ng Panginoon. Walang maiiwan, walang malulugi, walang makakaltasan, di ba? Walang mababawa sa atin, lahat tayo sabay-sabay na sasalubong sa pagbabalik ng something. Alam niyo yung kapag ini-imagine ko siya minsan kapag nagdi-devotion ako na ini-imagine ko kung paano yung picture ng sarili ko, kung paano ko ba sasalubungin ng Panginoon. 'Di ba? Kung sino yung mga kasama ko. Kasi pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, kapag nakilala mo ang Panginoon, hindi mo na lang makukonsider na yung pamilya mo, yung immediate family mo eh. Buong church, makukonsider mo, sarap siguro na buong CLC, no? May mga banner kayo, we are from CLC, welcome Jesus. Di ba? May mga banner kayo para kayong sumasalubong sa airport na isang pulutong tayo, lumalakad tayo from CLC, may banner, we are from CLC, welcome Jesus, tas sasakay tayo sa kabayo. Ate Joyce. Praise God. Sabi dito, you don't need to fake your strength. Ang sabi ng passage natin sa Romans. In connection, you don't need to fake your strength, church. His grace is enough for our weakness. Hindi natin kailangang i-fake lagi na malakas tayo. Hindi natin kailangan na i-fake na yun yung gustong makita ng puno sa sanga, na hindi mo kailangang ipakita na malakas ka sanga with S. Hindi mo kailangang ipakita na malakas ka. Mas gusto kong makita, masumpungan mo na mas malakas yung puno kaysa sa sanga para kumonekta ka lagi doon. Hindi mo kailangang i-fake yung strength mo, kapatid. Hindi mo kailangang i-fake na dapat lagi kang nido. Nido ba yun? Ay, bonakid. Hindi mo kailangang ipakita na bonakid ka laging batang may laban at may pinaglalaban. Kasi yung sa weakness natin, sa kahinaan natin, yung grace ng Panginoon is sufficient. His grace is sufficient in our weakest time. Sa pinakamahina nating, punto sabi nga ni Paul, habang humihina siya, lalo siyang lumalakas. Minsan pag iniisip mo talaga yung mga sinasabi ni Paul, sasabog yung utak mo eh. Diba? Doon sa, habang humihina ako, lalo akong lumalakas. Sabi ko, kapag nakausap ko nga minsan si Paul, kapag nasa Rizal siya ngayon eh. Ang sabi jump tayo, balikan natin yung passage natin. Pero kunin natin to sa NIV. Ng verse 7. Yung verse 7 sa NIV version ng John 15 verse 7. Sabi dito, if you remain in me, and my words remain in you. Pansinin natin, quote and quote, remain. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Church, ang sabi doon, if you remain, hindi tayo magja-jump doon sa ask whatever you wish. Minsan kasi nandun agad tayo sa ask whatever you wish, and it will be done for you. Pansinin natin yung verse 7, kumpletuhin natin. If you remain in me, and in my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Hindi tayo dun pupunta sa ask whatever you wish. Just remain, ang sabi ng Panginoon. Wala kang ibang gagawin, kapatid. Just remain. Napakaganda ng message ng Panginoon. Wala kang gagawin, kapatid. Just remain. Manatili ka lang. Yun lang ang gagawin mo. Manatili ka lang, ang sabi ng Panginoon. At sa pananatili mo, ang sabi ng Panginoon, ask whatever you wish, and it will be done for you. Wala kang
kang ibang gagawin. You don't need to exert effort. Hindi mo kailangang i-fake yung strength mo. Ang sabi ng Panginoon, just remain. Just remain, yun lang kapatid sa umagang ito. And we can close in this message. Ang sabi ng Panginoon, just remain. And ask whatever you wish, and it will be done for you. Alam niyo, habang nakapanatili ka sa Panginoon, binigyan ka pa ng Panginoon ng libangan eh. Yung salita niya, habang nakaupo ka daw sa presensya ng Panginoon, magbasa-basa ka ng salita ko. At habang nagbabasa-basa ka ng salita ko sa pamamahinga mo sa presensya ko, makikilala mo ako. Ako ay Diyos na tapat, kahit minsan hindi ka tapat. Ang sabi ng Peter, minsan, Jesus is faithful even though I've become faithless. Diba? Sabi ng Peter, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Minsan kasi iniisip agad natin, Lord, para ma-bless mo ako, kailangan ko itong gawin for you. Para ma-bless mo ako, para masagot yung panalangin ko, kailangan ko itong gawin. Pero ito lang yung requirements ng Panginoon Church. Just remain. Diba? Bilang nakakilala sa Panginoon, bilang mga Kristiyanong lumalalim sa grasya ng Panginoon, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan kalmado lang eh. Kailangan kalmado lang tayo. Parang, alam niyo yun, para makita natin kung ano talaga yung message ng Panginoon. Ang message lang naman pala ng Panginoon is just for us to remain. For us just to remain. Ang sabi ng Luke, chapter 1, verse 8 to 12, nadaanan ko tong passage na to, and I want to add this sa message ng Panginoon, sa message natin sa umagang ito. Itong passage tungkol sa pangyayari sa buhay ni Zechariah. Zechariah was a father of John the Baptist. Asawa siya ni Elizabeth. Tama. Asawa siya ni Elizabeth. Hindi ko alam kung may iba pa siyang asawa. Alam po ba ng kapitbahay niyo kung may iba pa siya? Joke lang. Asawa siya ni Elizabeth. Ito yung pangyayari sa buhay ni Zechariah. So the Message translation, sabi dito, sa verse 8, Luke chapter 1, verse 8 hanggang 12, it so happened that as Zechariah was carrying out his priestly duties before God, working the shift assigned to his regiment, it come his one turn in life to enter the sanctuary for God and burn incense. So sa buhay ni Zechariah, isang pangyayari sa buhay niya once in a lifetime. Yung mga ministry natin minsan linggo-linggo natin ginagawa, no? Linggo-linggo tayong nasa ministry natin, nasa gawain natin. Etong kay Zechariah, once in a lifetime experience niya. He was assigned priestly duty with his regiment. Sabi doon, na-assign siya na pumasok sa sanctuary to burn incenso. Sabi dito, the congregation was gathered and praying outside the temple at the hour of the incense offering, unannounced. Quote-unquote, unannounced. An angel of God appeared just the right of the altar of incense. Zechariah was paralyzed in fear. Unannounced. So ibig sabihin, out of the purpose, ang purpose ni Zechariah is just to burn an incense. Pero out of nowhere, angel of God appeared. Unannounced. Walang pasabi. Biglaan na dumating just to say this message. Verse 13 to 14, ang sabi to, but the angel reassured him, don't fear, sabi niyang angel, Zechariah, your prayer has been heard. Don't be afraid, Zechariah, your prayer has been heard. Minsan ganito yung prayers natin. Ina-expect natin na, Lord, dapat sa gantong araw, na-receive ko na dapat ang pinapanalangin ko, Lord. No negotiation, Lord. It is what it is, Lord. Dapat sa araw na to, ma-receive ko na tong blessing na to, Lord. Tanong ni Jesus, why anak? Kasi yung parcel, Lord, parating sa araw na to. Kasi trina ko yung JNT Jesus. Sabi ng JNT, today or tomorrow, your parcel will arrive. So, non-negotiable,
this prayer needs to be done tomorrow, Lord. Pero yung prayer ni Zechariah, sabi doon, unannounced. The Lord answered the prayer of Zechariah unannounced. Ganda tayo minsan, friend. Sabi dito, may mga panalangin tayo talaga na hindi ni Jesus sinasabi, o most of the time, may mga prayers tayo na unannounced na dumarating. And we tend to be surprised kagaya ni Zechariah. He paralyzed. Hindi siya nakakilos, hindi siya nakagalaw. Kasi nagulat siya, ang purpose niya lang is just to burn an incense, to do his duty as a priest. But while he is doing his duty as a priest, the Lord was seeing his duties. Nakikita ng Panginoon lahat ng ginagawa natin. Nakikita ng Panginoon lahat ng sakripisyo natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. And unannounced, ang sabi dito, Zechariah was actually praying for a kid. For a child. Unannounced, ang sabi ng Bible, sabi ng angel, don't be afraid, Zechariah. Your prayer has been heard. And I don't know kung para kanina itong message ng Panginoon na ito, kung ba't in-include niya sa passage natin sa umagang ito. But the Lord was saying, your prayer has been heard. Just receive it, church. Kung ano yung pinapanalangin natin pagdating sa Panginoon, as we still connected with the Lord, sabi doon, as we remain in Him, and His words remain in us, ask whatever you wish, and it will be done for you. And the confirmation is on Luke. Sabi dun sa passage ni Zechariah, the confirmation is in Luke. Sabi ng angel, your prayer has been heard. Diba? Napakaganda ng message ng Panginoon. Ask whatever you wish, and it will be done for you. Connected sa Luke, chapter 1, verse 13, your prayer has been heard. Wala pa man tayong nababanggit sa bibig natin o kahit dumaan sa isip natin. O minsan may mga panalangin nga tayong nakalimutan na natin eh. Ipinag-pray ko pala yun, Lord. The Lord was actually hindi siya makakalimuting Diyos. Iniintay niya lang yung tamang perfect na tiyempo sa buhay ng bawat isa. Kasi ang laging question ng Panginoon pagdating sa prayer natin is, are you ready? Laging ganun lang. Kasi si Jesus, pagdating kay Jesus, lagi namang handa ang Panginoon eh. Anytime, any moment, ang Panginoon, generation to generation, laging handa ang Panginoon to bless us. Pero the only question na laging inilalagay ng Panginoon sa gitna ng ating pangapanalangin is, handa ka bang ma-receive to? Kasi ang takot ng Panginoon is yung mahiwalay ka sa Kanya. Yun yung main concern ng Panginoon eh. If this blessing might lead us away from the Lord. Kasi yun yung laging, kasi hindi naman takot ng Panginoon na i-bless ka eh. Kasi kaya ng Panginoon, kapatid. Kabila ang kamay niya, kaya niyang iabot sa'yo at para sa'yo. Kagaya ng mga parcel natin, may address yan. Yung parcel natin dumarating, why? Because may address yan. Yung panalangin natin, naka-address din yan sa atin. Darating at darating yan sa atin. But the only question is, kung gaano tayo kahanda. Kung pag na-receive ba natin itong biyayang ipinapanalangin natin, can we still remain with the Lord? Mananatili pa rin ba tayong connected dun sa puno? Makikita pa rin ba natin na yung puno ang source at hindi yung biyaya? Kasi laging iniisip ng Panginoon, laging ilagay natin sa isip natin na hindi yung biyaya yung source. Kasi minsan doon tayo lagi nakatingin sa biyaya eh. Tingnan natin kung saan nanggaling yung biyaya, kung saan nanggaling yung source, at doon tayo mas mapalapit. Kagaya ni Peter. Actually, hindi by accident na si Peter is pinanalangin niya, Lord, gusto kong makasama ka. Noong time na binabagyo sila, ang purpose ni Peter dun is mas lalong mapalapit dun sa source. Hindi niya lang gustong nakikita si Jesus from the boat. Gusto niya makita si Jesus ng mas malapitan. Kasi alam niyo, for you to experience miracle, kailangan nandun ka sa miracle maker, which is si Jesus. For you to experience something new, kailangan nandun ka sa author ng buhay mo. For you to experience something new, kailangan makita mo na lumabas ka dun sa comfort zone mo. Kasi ba't hindi natin na-appreciate yung mga bagay na bago? Kasi hinahayaan natin na makonsume tayo ng takot. Kasi minsan yung fear ang papatay sa faith natin eh. Ay Lord, bakit? Baka pag ganito, baka pag ganyan. Wala pa nangyayari, lagi na yung pati yung baka na nakatali na, di ba? Pwede namang kambing na ito. Alam mo yun?
Minsan natatakot, minsan ang sumisipa sa pananampalataya natin ay yung fear. Yung sumisira sa faith natin, yung fear. Yung victory inilagay na ng Panginoon, but Lord, ang lalim niya na. Sabi ni Jesus talon, Lord, ang lalim nga. Mamatay ako dyan. Di ba? Minsan yung fear natin na inilalagay, alam niyo ba, yun yung weapon na lang ng kaaway na minsan pinapalakas pa natin. Yung takot na lang. Wala nang ibang weapon ng kaaway, hindi na tayo kayang dayain ng kaaway pagdating sa kasalanan natin kasi alam natin na ang Diyos ay nagpapatawad. Ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay may mahabang pasensya at pag-unawa sa atin. Doon na lang tayo madalas ginagamitan ng kapangyarihan ng kaaway, yung fear natin, yung takot. Sa isip natin, sa puso natin, lagi niyang inilalagay yung mga bagay na hindi naman talaga mangyayari at labas sa plano ng Panginoon. Pero para ilayo tayo sa plano ng Panginoon, inilalagay ng kaaway ang salitang fear. Para ilayo tayo dun sa original na plano ng Panginoon at madaya yung sarili natin. Daanin mo na lang sa shortcut, kapatid. Ba't ka pa dadaan dyan? May shortcut naman eh. Diba? Next, ang sabi dito, sa message nung angel kay Zechariah, don't fear. Don't be afraid. It's not an accident na sinabi ng angel kay Zechariah kasi ang unang mararamdaman ni Zechariah ay matakot. Kasi hindi yung purpose niya eh. At madalas pag nagpapakita ang anghel, hindi lang laging good news ang dala-dala niyan. Minsan may babala yan, pangyayari. Kaya minsan mararanasan mo talaga yung takot eh, bilang tao. Pero yung takot na inilalagay ng kaaway sa atin, wala na yung kapangyarihan. Ang takot na inilalagay sa atin ay para dayain lang tayo na hindi na tayo magpatuloy. Kasi ang purpose ng Panginoon ay magpatuloy tayo. Kaya inilalagay ng kaaway ang takot sa pagitan natin ay para hindi tayo magpatuloy at tumigil na lang. Okay ka naman eh. Diba? Okay na yan. Okay na to. Diba? Imbis na sumulong ka, natili ka na lang dun sa mga bagay na ini-enjoy. Kasi kung ano yung ini-enjoy mo ngayon, kapatid, may mas higit pang inilalaan ng Panginoon sa atin. Kung nag-i-enjoy ka na, lagi ko itong sinasabi sa mga youth, kapag may fellowship kami, sabi dito, kung nag-i-enjoy ka na, lagi kong ini-encourage yung mga youth na magpatuloy. Kung nag-i-enjoy ka na sa kung ano yung nararanasan mo ngayon, may mas higit pang kayang gawin ng Panginoon kung magpapatuloy ka. Because best is yet to come. Yung pinakamainam ay nasa pagpapatuloy po, mga kapatid. Kung nag-i-enjoy na tayo sa meron tayo ngayon, kung masaya na tayo sa meron tayo ngayon, ang Panginoon may masigit pang ginagawa at gagawin sa hinaharap natin. Kaya kailangan natin magpatuloy. Sabi mo sa katabi mo, magpatuloy tayo. Alam niyo, pagpapatuloy minsan, pwede tayo mag-rest. As I always nire-remind sa akin ng Holy Spirit, pwede namang mag-rest pwede namang magpahinga Kasi kailangan natin yon. Pero don't stop. We can rest, but don't stop. Diba? So next, ang sabi ito, once you become a matured Christian, mas hahanapin mo na yung presence ng Panginoon more than just the promises. Di ba yun naman yung goal natin bilang mga Kristiyano, yung mag-mature tayo na sumusunod, tagapagsunod ng Panginoon. At alam niyo ba kapag isa kang matured, isa to sa mga sign na matured Christian ka na, you're aiming for His presence than just His promises. Bilang mga matured na Kristiyano, mas hinahanap na natin yung presensya more than just a promise. I remember yung story ni Moses, nung time na sinabi na ni Yahweh na, Moses, pagdating nyo ng promised land, hindi ko na kayo sasamahan. Dito na lang ako, ang titigas ng ulo nyo, baka walang makarating sa inyo sa promised land, kaya dito na lang ako, hindi ko na kayo sasamahan. Yung angels ko na lang ang sasama sa inyo. But ang sabi ni Moses, ang sabi niya, Lord, kung hindi mo lang din kami sasamahan, Yahweh, dito na lang kami. As a matured Christian, mas ini-aim, nakita natin doon sa passage na mas ginusto niya yung presensya more than just a promise. Kasi alam niya na kung nasaan yung presensya ng Panginoon, nandun din yung pangako niya na hindi kanya iiwanan ni pababayaan man. Sabi dito, yun yung mga pangyayari na the true peace is when we are in the presence of the Lord.
Yung presensya ng Panginoon, kung talagang hinahanap natin yung kapayapaan na hindi natin masumpungan sa bahay natin dahil maraming maingay na bata, di ba? Dahil maraming magulo, pakakalinis mo pa lang, magulo na agad, di ba? Yung sa trabaho natin na dumating na naman yung pinakamaingay na katrabaho ko. Alam niyo yun, yung may mga ganon. Andito na naman yung kasama ko na kinaiinisan ko kahit hindi naman siya naiinis sa akin, di ba? Mahalin po natin yung mga bagay na yun. Kasi alam niyo, kapag isa sa naunawaan ko pagdating, kasi gusto kong i-share sa inyo na meron kaming katrabaho. Actually, share ko to sa worship team. Meron kaming katrabaho na sobrang tahimik na lang. Nung nakaraang linggo lang, pumanaw po siya. At alam niyo po ba, yung pagpanaw niya ay hindi dahil sa sakit, kundi sa aksidente. 3 stoplight na lang, nasa opisina na dapat siya. Yung motor niya nasabitan ng truck, dump truck, at yung ulo niya nadaanan din ng ulo, di joke lang. Nadaanan po ng gulong. 3 stoplight na lang siya sa Alabang po ito. Nasa opisina na dapat siya. At alam niyo yun, isang bagay na na-realize ko doon na itong katrabaho namin to, hindi siya masyadong napapansin dahil tahimik. Pero yung impact niya ng pangyayari is napakalaki pagdating sa amin. At doon namin nahanap yung presensya niya. Yung, ay sayang, dapat pala. Kahit tahimik siya, lagi nating kinakausap. Di ba? Kahit sa loob ng pamilya ninyo, lagi niyong i-appreciate yung pamilya ninyo. Yung mga kasama ninyo. Kasi darating yung punto na may mga ganong pangyayari na, sana pala. Alam mo yun, sobrang papasok lang siya ng trabaho para makapag-provide sa pamilya niya. And then nangyari yung ganung pangyayari sa buhay niya na aksidente, nabalitaan na lang namin sa mga kasama namin na, wala na daw pala. Akala namin nasa ospital lang kasi kaya hindi namin masyadong pinansin. Nag-message na, na-aksidente daw. Okay, nasa ospital. Pero maya-maya sinabing wala na. Alam niyo yun? Kaya napakahalaga sa atin bilang mga Kristiyano yung relationship talaga eh. Pahalagahan natin yung nasa paligid natin. Kasi darating yung time na lahat tayo uuwi sa Panginoon at hahanapin natin yung presensya ng bawat isa sa atin. Di ba? Pahalagahan natin kung ano yung meron tayo sa ngayon. Kasi yun yung isang punto ng buhay natin na makikita din natin na mature tayo, yung napapahalagahan natin kung ano yung meron tayo sa ngayon. Di ba? Pahalagahan natin kung ano yung biyayang ipinagkaloob ng Panginoon sa atin, yung buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kasi ang Panginoon naman hindi niya hayaan na yan lang ang meron ka. Yun yung pangako ng Panginoon. He will bless us. Hindi hayaan ng Panginoon na kung ano yung meron tayo sa ngayon, yun na yun. Hindi pa. Ang kailangan natin is makontento, ma-appreciate yung mga bagay na meron tayo, lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. At kapag nakikita ng Panginoon, na-appreciate natin yung mga bagay na ginagawa niya, natutuwa ang Panginoon. And even us, bilang mga tao, di ba, pag nakita natin na-appreciate yung ginagawa natin, masaya tayo. What more pa pagdating sa Panginoon? Kasi yung ginawa ng tao sa'yo, isang beses lang naman, yung ginagawa sa'yo ng Panginoon, araw-araw. Yung ginawa ng tao sa'yo, minsan isang oras mo lang naranasan. Pero yung ginagawa sa iyo ng Panginoon, araw-araw ng buhay natin. Hindi na tayo magpapasalamat sa Panginoon sa araw ng birthday natin. Lord, salamat sa birthday ko, salamat sa kaarawan ko. Pasalamatan natin ang Panginoon araw-araw. Kasi something that's in reality, alam niyo po ba na hindi lahat ng natulog kagabi ay nagising pa kaninang umaga? Ay, hindi na lang ako matutulog. Kaya hindi rin po ako natutulog eh. Di ba? Yung pasalamatan natin ng Panginoon na nagising tayo kaninang umaga, kasi hindi lahat ng natulog kagabi ay nagising pa kaninang umaga. Totoo po yun. Diba? May mga namamatay sa pagkakatulog nila. Kaya enroll nyo po yung sarili nyo sa akin. May academy po ako. Tuturuan ko po kayo kung paano magpuyat. Sabi dito, balikan natin yung passage natin. But if you make yourselves at home with me and in my word, our home in you, you can be sure. Ang sabi doon, sobrang gustong-gusto kong binabasa tong passage na to sa The Message Translation kasi sobra yung assurance lagi, sobra yung confirmation na ibinibigay ng Panginoon. If you make yourselves at home with me and my words are at home in you, you can be sure. Kung mananatili ka sa akin at mananatili ang mga salita ko sa iyo, may kasiguraduhan ka, kapatid. Doon sa panahon natin na lahat ng bagay walang kasiguraduhan, merong isang
parte ng buhay natin na pwede nating balikan, yung salita ng Panginoon, na laging nandun yung assurance, yung confirmation, yung pangako na hindi na lang naiiwan sa pangako. Pangakong hindi napapako, kundi pangako na kayang tuparin at tinutupad ng Panginoon sa tamang panahon. Pangalawa po, beyond connection is relation. Doon sa connection kasi, isang stage pa lang yun ng pagkakilala natin sa Panginoon, yung maging connected tayo sa Panginoon. And after the connection, we must build relation. Hindi na lang mutual connection. Hindi na lang sa mga maliliit na bagay kayo connected ng Panginoon, kundi relationship ang nabubuo na. Kasi tayo bilang mga tao, minsan nakakausap natin ng isang tao dahil sa connection natin, sa mga mutual things natin. Ano ba yung mga mutual things? Minsan, kapag parehas kayong mahilig sa motor, humahaba ang usapan ninyo. Kapag parehas kayong mahilig sa instrument, humahaba ang usapan ninyo. Alam, natatawa nga ako, pagdating sa worship team, pag nag-uusap sila tungkol sa instrument, dahil hindi naman ako ganun kahilig sa instrument, pag nag-uusap sila, ang tagal-tagal na mag-usap. Diba? Alam niyo, pag parehas kayo ng kagustuhan pinag-uusapan, mahaba ang usapan ninyo. Diba? More than just a connection. We must build relation sa Panginoon. Relationship goal tayo sa Panginoon. Hindi lang tayo dun sa growth, hindi lang dun tayo sa paglago. Habang lumalago tayo pagdating sa paglilingkod natin sa Panginoon, dapat nandun din yung lumalago yung relationship natin pagdating sa Panginoon. Connection, sabi dito, beyond connection is relation. Make yourselves at home to my love. This is the same love from our Father. Yung verse natin, sa verse 9, I've loved you the way my Father has loved me. Minahal tayo ni Jesus Christ the same as how the Father loved Jesus. Kasi tatanungin natin isang question, Lord, bakit ganun na lang yung pag-ibig mo sa akin? Jesus, bakit ganun na lang yung pag-ibig mo sa akin? Why? Kasi, sasagot ang Panginoon, kasi ganun yung na-receive kong pag-ibig from the Father. Kaya kung paano tayo rumireceive dapat ng pag-ibig sa Panginoon, dapat ganun din tayo mag-express ng pag-ibig natin sa kapwa natin. Kasi ganun yung ginawa ng Panginoon eh. He loves us the way Father loved Him. Minahal tayo ni Jesus sa kung paanong minahal siya ng Ama. Kasi nire-reflect lang naman natin kung ano yung pag-ibig na meron tayo. Kasi ang totoo, wala tayong pag-ibig. Puro galit, puro puot ang meron tayo. Kaya rooted tayo sa revenge. Di ba? Doon ang gagaling yung, bakit ko ito patatawarin? Gumawa ito ng kasalanan sa akin. Lagi na lang akong nalalamangan ito. Alam niyo yun? Minsan rooted tayo. Talagang yun yung pinanggalingan ng marami sa atin eh. Rooted tayo sa revenge. Mga bagay na gusto nating gawin is mga bagay na taliwas sa kalooban ng Panginoon. But here comes Jesus, ang sabi ng Panginoon, minahal kita. Wala ka pang ginagawa, kapatid ha. Wala ka pang ginagawa. Minahal kita sa kung paanong minahal ako ng Diyos Ama. Make yourselves at home to my love. This is the same love from our Father. This love is transformative. I received a message from our senior pastor kahapon. Mag-uusap kami ni Pastor Noel and diniscuss siya sa akin, nag-message sa akin ng long message at sobrang na-appreciate ko. At isa sa mga parte ng message ni Pastor Noel is this. Ang sabi ito, this love is transformative. Yung pagmamahal ng Ama ng Diyos, ni Jesus, sa atin ay transformative. Kasi kung babalikan natin kung sino tayo noon, bago pa natin makilala ang Panginoon, nare-recognize niyo pa ba ang sarili niyo? Parang ibang-iba ka na. Kasi hindi yun dahil sa effort mo na baguhin ang sarili mo, kundi dahil sa na-receive mo yung pagmamahal ng Panginoon at hindi mo kayang i-contain yung pagmamahal ng Panginoon the same level na ginagawa mo dati sa buhay mo. Kaya unti-unti kang binabago ng pag-ibig ng Panginoon. This love is powerful that is keeping no record of wrong. Saan ka makakita ng pag-ibig na hindi naglilista, hindi nagtatara ng pagkakamali? Di ba? Yung pag-ibig ng Diyos na ganito, hindi siya nababawasan o hindi siya nadadagdagan. Perpektong pag-ibig. Hindi siya nagtatara ng pagkakamali, hindi siya nagbibilang ng pagkakamali. At even
magkaroon ng record, buti pa ang munisipyo may record, pero kay Jesus wala. Di ba? Iniintay lang masunog ang munisipyo para mawala ang record. Pero sa Lord, kahit gaano kadami pagkakamaling ginawa natin, kahit gaanong, but this is not an invitation for us to do wrong, church. I'm just trying to define the love of the Lord. Kahit gaano kadaming pagkakamali, kapatid, kahit gaano kalalim na pagkakamali, kababaw na pagkakamali, kalaki na pagkakamali o kaliit na pagkakamali, walang record ang Panginoon. He keeps no record. This love is intentional, not by accident. Sobrang sarap. Intensyon ng Panginoon na mahalin ka, kapatid. Hindi aksidenteng minahal ka ng Panginoon. Kasi kung accidental, hindi ka shortlisted. Na kapag wala ng option, ikaw na lamang mamahalin ko. Hindi. Pagdating sa Panginoon, He loves us intentionally. Hindi by accident. Hindi ka shortlisted pagdating sa pagmamahal ng Panginoon, kundi priority ka niya pagdating sa pagmamahal ng Panginoon. VIP ka pagdating sa pagmamahal ng Panginoon. Hindi mo kailangan kumuha ng senior citizen card, hindi mo kailangan kumuha ng PWD card para mauna sa pag-ibig ng Panginoon. Pagdating sa pag-ibig ng Panginoon, we have an express lane. Lagi tayong kayang lumapit sa Panginoon. Because He loves us just the way we are. This love is personal, that He will love you whether you like it or not. Non-negotiable. Mamahalin ka niya sa ayaw at sa ayaw mo. Sa ayaw at sa gusto mo. Non-negotiable. Wala nang pero, wala nang paano mamahalin ka niya personally, whether you like it or not. Sa panahon man na nararamdaman mo o hindi, o feel mo na mag-worship sa Panginoon at hindi mo feel mag-worship sa Panginoon kahit dumating yung punto ng buhay mo na, ay, parang hindi ko feel magbasa ng Bible, parang hindi ko feel na manalangin, mahal ka pa din ng Panginoon sa mga ganong pagkakataon ng buhay mo. Diba? Whether you like it or not, mahal ka ng Panginoon. Whether minsan connected tayo sa Kanya o minsan nadi-disconnect tayo sa Kanya, mahal ka ng Panginoon pa rin. Ganon umibig ang Panginoon. Hindi siya nababawasan o nadadagdagan ng mga bagay na ginagawa natin. Diba? Can we still at home while keeping His commandments? Kasi dun sa statement, sabi dito, sa pinaka-last part ng message natin sa umagang ito, if you keep my commandments, you'll remain intimately at home in my love. Alam niyo minsan, ito yung minsan nagiging restriction natin, minsan nagiging misinterpretation natin yung commandment as restraining order. Sino yung may mga bahay dito? Sino yung may mga house rules? May bahay po ba kayo? O sige, yung may sariling rules na lang. Sa kwarto, doon tayo sa kwarto. Sino yung may mga rules sa kwarto nila? Si Ate Joyce. Ano yung mga normal na house rules ng mga bahay? Kapag, let's say, bisita ka, nagpapaskill po ba kayo ng mga house rules ninyo? Bawal is ipasok ang panlabas na tsinelas, merong panloob, mahiya ka naman. May mga ganun ba kayo sa bahay ninyo? May mga house rules. Bawal mangialam ng, totoo po yun, hindi po kami nakikialam. Magpapaalam. Ano daw po? Hindi naliligo. Wala na ang masiram. Hindi. Bawal humiga ng hindi naliligo. Nakaganon. Kaya pala natuto si Kuya Tin matulog na nakatayo. Ano pa yung mga house rules natin? Marami tayo minsang house rules. So, kailangan ibalik mo to sa mga pinagkunan mo. Kung saan mo to kinuha, ibalik mo. Diba? Minsan, pag kwarto mo to, alam mo kung saan nakalagay at alam mo kung saan dapat ibinabalik. Marami tayong house rules. At minsan, pagdating sa paglilingkod natin sa Panginoon, minsan yung commandments, minsan nami-misinterpret natin siya as restraining order. Alam niyo, if something na gustong ituro ng Panginoon sa atin pagdating sa commandments niya is, yung commandments niya is hindi restraining order, na ay pag sinabi ni Jesus na you must feel at home, pero may mga bagay ako na kailangan mo sundin. Hindi po. Kung sa bahay natin merong kailangan sundin na sa house rules, pwede pa rin nating ma-enjoy ang presensya ng Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon habang sumusunod tayo sa kanyang mga
kalooban. Kasi ang totoong design ng kalooban ng Panginoon, the true meaning of His commandments, yung mga commandments ng Panginoon ay inilagay ng Panginoon para makita natin at ituro tayo ng mga commandments na ito pabalik sa Panginoon. Yun naman yung purpose kung bakit ibinigay ang 10 Commandments sa mga Israelita. Kasi ang deal ng mga Israelita is, Lord, blessed us according to what we are doing. So inilagay ang 10 Commandments kasama ng 600 plus instructions. Pero ang purpose ng Panginoon kung bakit inilagay niya ang mga commandments is para maituro tayo pabalik sa Panginoon. At masumpungan natin na yung sarili natin ay laging babagsak, laging papalya kapag wala ang Panginoon. Kasi doon pa lang sa 10 commandments, malamang kapag tatarahan natin yon, kapag lalagyan natin ng mga records yon, marami tayong perfect attendance doon. Di ba? Doon lang sa ibigin mo ang kapwa mo, di ba? Ibigin ko ang kapwa ko pagkaharap ko. Kapwa ko, mahal ko. Di ba? Marami tayong bagay na minsan kapag pag-iisipin natin, marami tayong bagay na hindi talaga natin kayang abutin. Pero the reason why there is these commandments of the Lord is para maituro tayo pabalik sa Panginoon na hindi mo ito kaya kung wala ako. Hindi mo ito magagawang umibig kung hindi mo papayagang maranasan ang pag-ibig ko. Hindi mo kaya hindi mo kayang mag-produce kahit anong ire ng sanga, hindi niya kayang mag-produce kung siya ay hiwalay sa puno. Kagaya nung sinasabi ko kanina, the usual scenario sa mga probinsya, hindi siguro natin nakikita to sa Metro Manila kasi mga wala ng puno, puro establishments na, puro building na, kasi, alam niyo yun, the usual scenario ng isang probinsyang binagyo ay maraming putol na puno ng mga sanga. At 3 days, 2 days from the time na dumaan yung bagyo, makikita mo na yung sanga ay unti-unting natutuyo kapag hindi na siya connected sa puno. Gaano ka-importante ang connection natin sa Panginoon if you wanted to still to stay fresh as a Christian? Yung alam mo yung lagi kang nag-aapoy pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan mong manatili sa Panginoon, manatiling konektado sa Panginoon. As simple as that, just remain connected with the Lord. Bilang isang sanga, masumpungan natin na talagang hindi natin kaya, kapatid. Huwag kang maglakas-lakasan. And even I, di ba? Hindi natin kayang tumayo nang wala ang Panginoon. Kasi minsan i-enjoy na natin yung paglugmok. Okay na ako dito, Jesus. Kahit sabihing talunan, at least safe naman. Di ba? Pero hindi yun yung kalooban ng Panginoon, kapatid, sa iyo sa umagang ito. Hindi kalooban ng Panginoon na ma-enjoy mo yung buhay na talunan. Ang kalooban ng Panginoon sa atin is ma-enjoy natin yung buhay na may tagumpay dahil yun yung ginawa ng Panginoon Ang Diyos ay nagtagumpay. Ang disenyo ng Panginoon sa atin ay para magtagumpay din. And for our conclusion, ang sabi ng passage natin, basahin ulit natin yung last part. I've loved you, sa verse 9, I've loved you the way my Father has loved me. Make yourselves at home in my love. Make yourselves at home in my love. An invitation from the Lord. Make yourselves at home in my love. Maging komportable ka, maging makasanayan mo, maging buhay mo, maging pang-araw-araw mo, yung pag-ibig ng Panginoon. Lagi mong dalahin, lagi mong suotin, lagi mong i-confess, lagi mong sabihin sa sarili mo na minamahal akong anak ng Diyos. Maging komportable ka, maging at home ka sa pag-ibig ng Panginoon. Kasi ang pag-ibig ng Panginoon, hindi siya nag-expired. Hindi siya natatapos. Hindi siya nalilimitahan ng layo. Kung bakit natiling konektado tayo sa senior pastor natin, even na milya-milya ang layo natin. Kasi parehas nating naranasan ng pag-ibig ng Panginoon. Alam natin na iisang pag-ibig ang bumabalot sa atin. Kaya sino tayo para hindi umibig sa kapwa natin? Ang kailangan lang nating una maranasan is yung pag-ibig ng Panginoon. Just experience the love of God. At kapag na-experience mo, kapag naging bukas ka sa pag-ibig ng Panginoon, at nanatili kang connected sa Panginoon, nanatili kang malapit sa Panginoon, nanatili kang sumusunod sa Panginoon, sabi dito, if you keep my commandments, you'll remain intimately at home in my love. That's what I've done, ang sabi ni Jesus. Ganyan ang ginawa ko. Bago pa niya ito iutos sa atin, ginawa na ng Panginoon. An example na ng Panginoon. This is Jesus. Ang sabi ni Jesus, that's what I've done. Yan ang ginawa ko. I remain following His commandments and remain at home in His love.
Look at me now, ang sabi ni Jesus. Nakabalik na ako sa trono ng Ama, sa kanang trono ng Ama, at nararanasan kong lalong higit ang pag-ibig niya. Diba? Si Jesus hindi niya, kapatid, gusto kong linawin sa atin na hindi iniutos ang mga bagay ng Panginoon ang hindi niya ginawa muna. Yung experience niya yung pagmamahal ng Panginoon, ng Diyos Ama, ginawa niya yun muna. Sinunod niya yung kalooban ng Diyos Ama, ginawa din ng Panginoon po yun. Kaya, nagigets tayo ng Panginoon sa mga bagay na meron tayo kasi once in His life, naranasan niya yung pagiging tao. Kaya hindi natin pwedeng sabihin sa Panginoon, Lord, hindi mo naman ako nagigets eh. Sinagot ka ng Panginoon, gets kita. Gen Z. Di ba? Gets kita, sabi ng Panginoon. Naiintindihan kita. At alam ko minsan, hindi ako nasusurprise kung minsan mababagsak ka, malulugmo ka, magkakasala ka, lalayo ka sa akin minsan. Hindi nasusurprise kung paano hindi siya nasurpresa sa pagkaka-deny ni Peter. Diba? Can we still at home while keeping His commandments? Kaya po, kapatid. Just experience His love at hindi ka mahihirapang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kasi makikita mo na yung pag-ibig ng Panginoon ay nagbabago. Binabago ka ng pag-ibig ng Panginoon. Ang pag-ibig ng Panginoon ay makapangyarihan. Ang pag-ibig ng Panginoon ay intentional, not by accident. His love is personal, whether you like it or not. Kaya po, kapatid. The original design of commandment, as I mentioned earlier, is for us to point back to Jesus. Huwag tayong matatakot na sumunod sa commandments ng Panginoon. Nasa Old Testament yan, nasa New Testament, wala po. Kasi even the New Testament, ang sabi doon, may commandments ng Panginoon. Mahalin mo ko ng buong puso, kaluluwa, lakas, pagkatao mo, at mahalin mo ang kapwa mo, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Diba? There's always a commandment from the Lord. At masumpungan natin yung mga commandments ng Panginoon ay hindi bilang parusa, hindi bilang restraining order para hindi tayo maging at home sa presensya niya, sa pag-ibig niya, kundi maging dahilan para lalo tayong mamalagi na makita natin na hindi natin kaya ang buhay natin kung wala ang Panginoon. This passage is an invitation from the Lord to rest in His love. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 13, last verse, sabi ng 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8, ang sabi ito, love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrong. Love does not delight in evil, but rejoices in truth. It always protects, always trusts, always hope, always persevere, and love never fails. That's the love of the Lord. And that's not a definition of love, actually. That's the effect of love. That's not a definition of love, kapatid. Pag tinanong tayo sa school natin, ano ang love? Love is kind. Love is patient. Hindi po yun. Epekto po yun ng pag-ibig. Hindi siya definition. So if we let Jesus to love us, may epekto po yun. At kung ano yung epekto ng pag-ibig ng Panginoon sa atin, siya rin kayang i-epekto natin sa kapwa natin. And this message was actually sobrang malapit sa puso ko kasi nung nagsisimula po akong nagtuturo pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, as I've shared noon po, unang Bible study na hinawakan ko po is Bible study sa mga senior citizen. Sinamahan ko yung lola ko. Legal po yun, pinaalam po namin sa pastor, hindi po ako nagbida-bida. Pinaalam po namin yun, at unang hinawakan kong Bible study, tinuro ko, ito po yung passage na tinuro ko. Yung John 15 verse 5. Dalawang senior citizen po yun. Si Nanay Linda, si Lola Linda, and si Tatay Osting. Parehas na po silang bumalik sa Panginoon. Unang bumalik sa Panginoon is yung si Nanay Linda, si Lola Linda, si Lolo Osting. So, habang binabalikan ko tong passage na to, I remember kung paano din ako
sinimulan ng Panginoon sa mga maliliit na bagay. At sinimulan ako ng Panginoon hindi doon sa bagay na pinakamalaki. Sinimulan ako ng Panginoon doon sa bagay na akala kong maliit pero malaki pala. Yung maunawaan yung pag-ibig niya. Kasi kapatid, pag naunawaan mo yung pag-ibig ng Panginoon, hindi ka magkukulang. Hindi mo makikita yung sarili mo na maliit. Hindi mo memenosin yung sarili mo. Hindi mo makikita na mas higit yung iba lagi. Ay, ba't parang lagi nakakalamang yung iba? Hindi. Kasi dun pa lang sa pag-ibig ng Panginoon, punong-puno ka na. Sobrang-sobra ka na. Nag-overflow na. At ang sabi ng theme natin for this year, pag puno na, pag nag-overflow na, kailangan na iipasa natin. Kung nag-uumapaw na yung pag-ibig sa atin ng Panginoon, maybe it's time for us to share it to other. Maybe it's time for us to have somebody na, alam mo ba kapatid, mahal ka ng Panginoon. At nung sinisimula namin yung Bible study na yon, back then, sobrang hirap maunawaan na ito pa may pag-ibig ng Panginoon. Kasi kung iisipin mo lang, may hirap mo siyang isipin eh. Pero kapag na-experience mo na siya, mas lalo mong maiintindihan. Kasi magkaiba lang yung naunawaan mo sa pinayagan mo. Huwag mong hayaan kapatid na malaman mo lang na iniibig ka ng Panginoon. Payagan mo ring maranasan. Huwag mo lang hayaan na malaman mo na may Diyos na umiibig. Payagan mo rin na may Diyos na iparana sa iyo yung pag-ibig niya. Diba? So, this morning, let's experience and have the presence of the Lord. Hallelujah. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah, hallelujah. At alam niyo po ba, isang bagay na sobrang na lagi ko naalala doon sa pinaka first time na itinuro ko tong passage na ito is kung paano lumuha yung dalawang matandang mag-asawa. Na doon sa punto ng buhay nila na hopeless sila, here comes Jesus saying, "Hello, I love you just the way you are." Diba? Kung paano lumuha yung dalawang matanda na una ko nabahaginan ng salita ng Panginoon, not because of me, but because of the love of the Father. Kung paano sila lumuha sa punto ng buhay nila na nahihirapan sila kasi sila na lang yung dalawang magkasama eh. But here comes Jesus Christ. Hindi sila perpekto pero may Diyos na umiibig at perpekto na nagpapabanal sa ating lahat. Hallelujah, hallelujah. Awitan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ako'y nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Ako'y nagtitiwala sa'yo, kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo, salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Minsan pa awitin natin, ako'y nagtitiwala sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Come on, church. Hallelujah. Sabi
paniniwala natin ay nasa Panginoon. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Hallelujah. Awitin natin ang pag-ibig ng Panginoon. Ako'y para sa lahat. Kahit ako'y nagkulang, salita mo ang tanging sandigan ko. Pag-ibig mo ay sapat. Ako'y para sa lahat. Kahit ako'y nagkulang, salita mo ang tanging sandigan ko. Come on, let's sing it to the Lord. Hallelujah. Awitin mo to sa Panginoon. Mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. For the last time, Kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ikaw lamang ang sandigan, Panginoong. let's declare it. Hallelujah. Ikaw lamang ang sandigan. Ikaw lamang ang sandigan. Come on, church, let's declare it. Ikaw lamang ang sandigan namin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ikaw lamang ang sandigan, Panginoon
Hallelujah, hallelujah. Father in heaven, O Diyos, totoo po, Panginoon, ang mga sinabi ng aming mga labi, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hanggang sa pinakamahirap, Panginoon, na sitwasyon ng buhay namin, Panginoon, kami magtitiwala sa iyo, Panginoon. Buong puso kami, Panginoon, buong pagtsatsaga kami, Panginoon, magtitiwala sa iyo, Panginoon, dahil ang pag-asa namin, O Diyos, ay nasa iyo, Panginoon. Lord, kung ano ang meron kami, Panginoon, ang lahat ng bagay na meron kami, Panginoon, ay nanggaling sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng bagay na nai-enjoy namin, Panginoon, ay nanggaling sa iyo, Panginoon. Kaya ang pagtitiwala namin sa iyo, Panginoon. Thank you, Jesus, for the invitation, Panginoon. For us to feel at home in your love, Lord. Salamat, Panginoon, sa pintuan, Panginoon, na kahit kailan ay hindi mo pinagsarhan, Panginoon. Salamat sa pintuan, Panginoon, ng langit, Panginoon, na kahit kailan ay hindi mo sinarado, Panginoon. Lagi mo kami, Panginoon, hinihintay, Panginoon, para batiin na welcome home. Welcome back. I feel at home in my love. Father God, maraming salamat, Lord. Hindi namin kayang i-express, Panginoon, sa salita at luha, Panginoon, kung paano, Panginoon, kami na-overwhelm, kung paano kami, Panginoon, nag-i-enjoy sa pag-ibig mo, Panginoon. In this very morning, Lord, ayaw naming magkulang, Panginoon, sa pag-ibig mo, Panginoon. Ang panalangin namin, Panginoon, sa araw-araw ng buhay namin, Panginoon, samahan mo kami, Panginoon. Yakapin mo kami, Panginoon. Hindi namin alam ang direksyon ng buhay namin, Panginoon, pero magtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Diyos na sumusulat ng buhay namin, Panginoon. At laging ang pangako mo, Panginoon, sa buhay ng bawat sa amin ay hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pababayaan. Ang pangako mo'y sapat, O Diyos. Ang pangako mo'y hindi mananatiling pangako, Panginoon, kundi you are willing and able to complete it, Lord. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa congregation, Panginoon. Salamat sa mga puso, Panginoon, na bukas, Panginoon, na tumanggap ng salita mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, as we go home, Panginoon. Lord, salamat, O Diyos, sa kagalakan, Panginoon, na hindi kayang mawala na, Panginoon. Kailanman ay hindi na mawawala, Lord. Kailanman ay hindi na maapektuhan ng circumstances, ng pagkakataon, ng sitwasyon, O Diyos, ng bagyo ng buhay, Panginoon. Kagalakan, Panginoon, na kaya naming tumayo, Panginoon, sa kabila ng realidad ng buhay namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Abutin mo, Panginoon, ng puso, Panginoon, na nangangailangan ng pag-ibig mo, Panginoon. Magpakilala ka pa lalong higit, Panginoon, kung paano ka namin nakilala, Panginoon, na Diyos na umiibig, Panginoon, at naglalagay, Panginoon, ng pundasyon ng pananampalataya, Panginoon, sa aming paanan, Panginoon. Salamat, Lord. May these words, Panginoon, be a foundation of our faith, Panginoon, as we continue our journey, Panginoon, walking in our spirit, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng nakadalo ng Sunday service na ito, Panginoon, sa sanctuary, Panginoon, maging sa online, Panginoon. I-bless mo sila, Panginoon. Hallelujah. I-multiply mo, Panginoon, ang kanilang territory, Panginoon. Ang lahat ng kanila, Panginoon, pinagkukunan ng income, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang lahat ng uri ng mananakmal, Panginoon. Panlalamang, Panginoon, Lord, ay walang karapatan in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, i-prosper mo sila, Panginoon, as you promised, Panginoon, in Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans that I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a better future. Lord, salamat for the better future, Panginoon, ng mga kabataan, Panginoon, ng CLC, Panginoon, sa children's, Panginoon, and even for the men's and women's, Panginoon, sa lahat ng ministry, Panginoon, ng church, na even outreaches, Panginoon, ng Baklaran, Lord, ang Rhythm of Grace, Panginoon, hallelujah. Salamat sa Manuyo, Panginoon, and even for our senior pastors, Panginoon, na nasa Canada, Panginoon, bless them, Lord. Salamat, Lord, give them their portion, Panginoon, hallelujah, so that may enjoy nila, Panginoon, ang portion nila, Panginoon. Salamat, Lord, sa pag-ibig mo, Panginoon, na laging nagbubuklod sa amin, Panginoon, sa kabila ng aming pagkakaiba-iba, Panginoon. Sa kabila ng aming pagkakaiba-iba ng pananaw, Panginoon, ng ugali, Lord, salamat sa pag-ibig mo na laging nagbubuklod sa amin, Panginoon, at nagkakaisa sa amin, Panginoon, na isulong, Panginoon, ang kaharian mo, Panginoon, para sa kapapurihan mo, Panginoon. Also, Lord, we are praying, Panginoon, sa aming kapatid, Panginoon, na si Corazon, Panginoon, Villalilia, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa kagalingan, O Diyos.
Father God, salamat po, Panginoon, sa lahat ng sugat at latay mo, Panginoon. Sabi mo sa iyong mga salita, Panginoon, kami ay gumaling, O Diyos. We're not just asking for the healing, Panginoon. We're also asking for the restoration, Panginoon. Ibalik mo, Lord, sa normal ang lahat ng sistema ng kanyang katawan, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan, Lord. Lahat ng nakikita ng doctors, Panginoon, na kailangang gamutin, Lord, bigyan mo ng lunas, O Diyos. Bigyan mo ng kasagutan, Panginoon. Bigyan mo, O Diyos, ng kagalingan, Panginoon. Ang buhay, Panginoon, aming kapatid na ito, Panginoon. Even yung mga may karamdaman, Panginoon, sa sandaling ito, O Diyos. Salamat sa kagalingan, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa masagana at habag mo, Panginoon. Salamat sa mapagpala mong kamay, sa mapagpagaling mong kamay, O Diyos, na inaabot, Panginoon, ang lahat ng parte ng katawan namin na may nararamdaman, O Diyos. Lahat ng parte ng katawan namin na lagi naming idinadaing, O Diyos. Abutin mo, Lord. Pagalingin mo, O Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa simbahang ito, Panginoon. Salamat sa malawak mong plano, Panginoon. Sa pag-usad pa, Panginoon. Sa paglipat namin, Panginoon, sa mas malaking venue, Panginoon. We are praying it and we're declaring it, Panginoon, in the name of Jesus, Lord. Nakita na namin kung paano ka kumilos, Panginoon, sa sambahang ito, Panginoon. Nakita na namin kung paano mo pinalago ang lahat ng dumadalo dito, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, that best is yet to come, Lord. Hallelujah, Jesus. Come on, minsan pa awitin natin. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Hallelujah. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Ako'y Thank you, Jesus. nagtitiwala sa'yo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salita mo ang tanging sandigan ko. Oh, hallelujah. Kahit anumang panahon, mabigat man ang aking sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sumainyo ang pag-ibig ng Panginoon. Pag-ibig na hindi natutumbasan ng kahit anong pag-ibig ng sanlibutan. We are deeply loved, highly favored son and daughter of God. Humayo tayo ng may pag-ibig, kapayapaan, pagkakaisa at pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon. In the name of Jesus, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Muli po, kami po ang Christ Life Church, where Jesus is revealed through the gospel of grace. Have a great weekend po. God bless us all po.